Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Bigla ho akong nawindang po dito ho sa nabasa ko po balita po mga kabida. Mantakin nyo siyam hanggang 10 mga senador daw mga kabida ang iniimbestigahan po ngayon ng Office of the Ombudsman. Although wala pong ibinigay po na grounds kung bakit po sila iniimbestigahan. Most probably, since ombudsman yan, baka naman po about corruption po, mga kabida. Alright? At dito ho sa 10 mga senador, 4 ho dito identified, mga kabida. Sina Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta po, mga kabida. Itong 4 na ito, meron pong kinakaharap na possible case na plunder at malversation of public funds. Although, ang naiba lang po dito makabida ito hong si Rodante Marcoleta kasi po, ang kanya hong reklamo na kinakaharap po makabida ay about doon ho sa campaign donations. Okay? Na umabot daw ng 75 million pesos po nung nakarang eleksyon makabida. Although, pinatay na po ito ng COMELEC kasi nagtataka din ako kung bakit po binuhay po ng ombudsman to mga kabida. Meron kasing resolution na po itong COMELEC. Sinabi po doon sa resolution na yon, sa aking pagkakaalala po mga kabida, na wala hong problema. Ito hong campaign donations po na natanggap po ni Marcoleta nung nakarang eleksyon, mga kabida po. Pero hindi ko po alam kung ano po yung grounds ng ombudsman, kung bakit po under investigation po ito kung si Marcoleta po, mga kabida. Pero dito ho sa tatlong mga senador, okay? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at saka Chis Escudero. Ang common denominator po sa kanila mga kabida ay corruption, involvement daw nila dito ho sa flood control scandal, mga kabida po. Dito lang po ako nagka-interest po sa 6, Sino-sino kaya ito, mga kabida? Kasi meron pong insinuation na baka naman po puro miyembro ng majority block ito mga kabida. Okay, itong 10. Alright? Meron pong paliwanag dyan si Ombudsman Boying mga kabida. Ito babasahin ko muna ito hong post po ng The Situation Report Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla on Tuesday confirmed that approximately 9 to 10 senators are currently under investigation by his office, with at least 3 to 4 more set to face charges beyond Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, and Senator Rodante Marcoleta, who have all been publicly identified as facing plunder and related charges po. Alright, ito yung sinabi po ni Ombudsman Boying po, mga kabida. Meron pa kaming mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso. Tandaan nyo yan, pagka ang kalaban mo maraming pera tapos may kapangyarihan at matagal na dyan, hindi madali, Remulla said. Alright? Remulla also rejected insinuations that the ombudsman is singling out senators from any particular political bloc, okay, saying his mandate covers everyone regardless of political affiliation. Ang trabaho ng ombudsman, lahat, wala kaming atrasan kahit sino pa. Ayun. So yun yung naging pahayag po ni Ombudsman Boying po, mga kabida, po. Ang sa akin lang po dito, sana hindi ho magkakatotoo po yung hinala po mga kabida ng mga netizens at ng mga kritiko po, mga kabida na puro lang po miyembro ng majority block po ang pinagdidiskitahan po ng Office of the Ombudsman, mga kabida. Itong 4, puro to miyembro ng majority mga kabida. Dito lang po sa 6 na natira. Hindi natin alam kung ano po ang affiliation dito, majority ba o minority block members, mga kabida po. Sana meron ding sa minority Kasi po, kung puro majority mga kabida, baka naman po makulayan yan. Baka mapolitika yan, mga kabida. Diba? Kasi mainit pa naman yung sitwasyon dyan sa Senado po mga kabida, kung saan ay nag-aagawan po kung sino po yung magiging Senate President at magiging majority block dyan, mga kabida. Sabi po ng ilang mga senador, eminent daw yung
posibilidad ano na mapalitan ito kung si Senator Alan Peter Cayetano, ano? Mga kabida, di ba? So sana gawin po ng ombudsman yung kanilang mandato na wala ho silang pipiliin po, ano, mga kabida, makalaban man ng administrasyon o kaalyado po ng administrasyon. Although meron na pong ipinakita po ang ombudsman na wala ho silang pinipili, ano, dito ho sa kanilang ginagawang investigasyon po laban ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabidan po. Okay? Baka naman tutuluyan na po ito kasi latest po na balita, mga kabida, parang dalawang mga kaso ata ang isasampa laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez dyan po sa Sandigan Bayan po, ano, mga kabida. Pero meron pa pong duda dito. Itong mga kritiko, baka naman daw, palabas lang daw ito, ano, mga kabida. Okay? Na baka naman daw, pagdating ho ng panahon, madidismiss yung kaso. Kasi mahina po ang kasong isasampa laban ho kay Romualdez, ano, mga kabida. Para lang daw ipalabas daw, mga kabida, no, na wala hong kinikilingan ito hong ombudsman. Okay? Kahit na po kaalyado po ng administrasyon, kapag nagkaroon po ng reklamo dyan sa kanilang opisina, imbestigahan at kung meron pong probable cause, isasampa ang kaso, mga kabida, sa Sandigan Bayan, ano, mga kabida. Sana totoo po yun, okay? Sana wala hong pagdududa po, mga kabida, sa ginagawa po ng ombudsman, sa pamumuno po, ano, ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, sa kanilang investigasyon po, ano, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez po, ano. Alright? Eto lang sa akin. Medyo nangangamba lang po ako, ano. Kasi ang dami po ano. 9 hanggang 10 mga senador, mantakin nyo yan, ano, mga kabida. Kung sakali man po, ano, na magkaroon po ng probable cause yung investigasyon po ng ombudsman dito ho sa 10 mga senador, aba, aasahan po natin yan, ano, mga kabida, na makukulong talaga yan. Kasi kung isasampa nila yung kaso po, mga kabida, sa Sandigan Bayan, most probably, maglalabas yan ng arrest warrant, ano? Kapag maglabas na po ng arrest warrant, aarestuhin yan, o di kaya, pusang sumuko po, mga kabida, no? Ito hong mga senador, makukulong yan, ano? Kasi yung plunder case kasi, wala hong piyansa po yan, ano, mga kabida, kung plunder ang kaso. Okay? Kung simple graft and corruption lang po, mga kabida, pwede hong magpiyansa yan. Ang hindi ko lang talaga ma-imagine, okay, na 10 mga senador ang posibleng makukulong. Alright? Mga kabida, ano po? Diba? So, kung mayayari yan, mga kabida, 14 na lang po ang matitira dyan sa Senado. Ano ang posibleng gawin po nila? Ano? Diyan po sa Senate, kung 14 lang po sila, mga kabida, ano po? I don't know kung quorum ba yung 14? O ang basihan ba ng quorum is yung majority, ano, mga kabida, ano po? Kasi yung 13 kasi, majority yan. Diyan po sa Senate. Kung pagbabasihan po natin yung total number of senators, ano, na 24 po, ano, mga kabida. Alright? So, abangan po natin to. Gusto ko talaga malaman kung sino itong 6 na ito, ano, mga kabida. Okay, kung nasa minority block ba yan o lahat nasa majority block, ano, mga kabida, ano po. I don't know kung kabilang ba dun ho sa grounds ng ombudsman sa pag-iimbestiga po, mga kabida, dito ho sa mga senador, patungkol ho dun sa insertion. Naalala ho ninyo, ito hong si Senator Ping Lacson, meron po siyang expose, mga kabida, na halos lahat ng mga senador noong 19th Congress ay nagkaroon po ng insertion po, mga kabida, sa budget. Alright? I don't know kung isa po ito sa mga grounds ng ombudsman kung bakit po sila nagkaroon po ng investigasyon. Okay? Laban ho dito sa mga senador na ito, ano, mga kabida. So kung sakali man po, ang malinis dyan, mga kabida, 14 lang. Kung tutuusin po, mga kabida, no? Diba? Kung 10 senador ang iniimbestigahan po nila, current members of the Senate, 20th Congress, okay? So, ang mga natitira dyan, mga kabida, na 14, mga malilinis yan, ano, ng mga senador. Okay? Walang bahid korupsyon, mga kabida, ano po. Okay? Sana all. Alright?
So yan po, no? Abangan po natin to, ano, mga kabida, kung hanggang kailan po yung investigasyon po ng Office of the Ombudsman bago sila maglabas po ng resolution po, ano. Pero itong apat po, mga kabida, ako sigurado na po ako, meron na pong inihanda po, ano, na kaso po, ano, na posibleng isasampa anytime soon, ano, diyan po sa Sandigan Bayan po, ano, mga kabida. Okay? So expected na po na masasampahan itong apat na mga senador po, ano, mga kabida. Pero dito ho sa anim na natira, okay, yan yung aabangan po natin kung kailan po, kung meron ba silang timeline dyan, mga kabida, ano po. Ano? Kasi marami kasing mga lumabas na insinuation na baka related ito, mga kabida, sa impeachment trial po ni Sara Duterte, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po ngayon. Mainit po yung discussion po, ano, sa online voting. Yan po sa Senate, ano, mga kabida. Meron kasing panukala po, ano, itong si Senator Dante Marcoleta, mga kabida, na pwedeng magkaroon ng remote attendance, ano, o di kaya online voting, ano, mga kabida, sa mga usapin dyan sa Senado. Katulad na lang po, mga kabida, sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Mahigpit po itong tinutulan po ng minorya, ano, mga kabida. Kaya ang ginawa po kahapon, nag-walk out. So itong investigasyon ng Senado, marami hong nagdududa dito na baka naman po related po ito sa impeachment trial po ni Sara Duterte, ano, mga kabida. Okay? Para sa akin, kung related man po ito, sana payagan nila itong mga senador, ano, na makapagboto po, mga kabida, online o di kaya remote, ano, mga kabida. Kasi kung tutuusin, senador pa yan, eh. May mandato pa rin yan mula sa mga Pilipino, ano, mga kabida. Unless siguro kung ma-expelled yan, ano, yung mga senador na yan, hindi talaga pwede. Pero since sila po ay miyembro pa ng Senado at they still enjoy the privilege and the rights being senators, mga kabida, dapat pagbigyan, para sa akin po, ano, pagbigyan po sila doon ho sa online voting o di kaya yung remote attendance, ano. Kagaya na lang po ni Bato, mga kabida, na nagtago po ngayon. Hindi naman po niya kasalanan po na meron pong arrest warrant na nilabas laban sa kanya, ano, mga kabida. Di ba? Oh. So, ganun na po, no? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, all para updated po kayo, mga kabida, sa akin mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.